At ayan nga ako, nagbabalik uli ang inyong lingkod, Carlo Mendez TV. At ang pag-uusapan natin ngayong gabi, ngayong gabi ay itong tungkol sa pag-oppose ng Tape Incorporated ng mga halos-hos sa wordmark na Dabarkads, kabayan. Okay? Dahil lumabas itong issue na ito, nung nagsalita ito si Attorney Maggie, ang abogado ng mga halos-hos, mga Diyos dyan nung na last hearing nung sinampang kaso na nila Jennifer at saka TVJ dyan sa Marikina trial court. Nag-o-oppose na sila doon sa wordmark ng Dabarkads. Lahat na lang ino-oppose ninyo. Bakit hindi nyo gamitin? Ugtas ako. Dahil daw, according ito sa article ng Board Productive, ang una daw kasing creator nito ay si Michael V. or si Bitoy. At hindi daw si Francis M. Actually, kasama si Francis M. tsaka si Michael V. Pero nauna daw itong nag-create si Bitoy. Bakit? Granting na si Bitoy ang unang creator ng wordmark na Dabarkads. Empleyado ba ninyo si Bitoy dyan sa Tape Incorporated? Para maghabol kayo dyan sa wordmark na Dabarkads. Alalahanin nyo si Bitoy, si Michael V. Hindi ninyo empleyado. Siya ay talent. Hindi nga yung nag-guest dyan sa Itbulaga ng Tape Incorporated sa ng mga halos-hos. Ipuga ito day. Binuang na ito day. Kung ano-ano na lang naiisip ninyo dyan. Ha? Charot. Ano na lang naiisip yung dyan. Mga, the design is desperate. So desperate. Ayan. So, wala. Kibit-balikat lang naman yung mga TVJ at ang buong legit Dabarkads dyan sa issue na yan. Good luck sa inyo kung hanggang saan nyo paglaban yan. Baka mamaya pati apelyido ng TVJ, ang kinina ninyo, nabubulong na ako. Hugat ng mga... Hay nako. Ulitin natin ha. Kung si Michael V. man ang unang creator ng wordmark na Dabarkads, I would want to remind Itbulaga ng Tape Incorporated na pagmamayari ng mga halos-hos. Lalo pa ang kanilang abogado na si Maggie, na hindi ninyo empleyado si Bitoy. Siya ay talent. Kaya, wala pa rin kayong habol dyan. So parang nambubuisit na lang itong mga ito. Sige, angkinin nyo na lahat. Kahit angkinin nyo pa lahat-lahat dyan, hindi pa rin namin kayo susuportahan. Ay nako, malapit-lapit na yung deadline ng nyo ha. Yan ang kasi kasuhin ninyo na dapat i-renew pa kayo. Kasi mamaya hindi na kayo i-renew dyan, laban pa kayo ng laban dyan ha. Hindi na kayo i-renew ng kontrata ninyo dyan sa black timer ninyo dyan sa GMA7. Ay nako, sa kangkungan kayo pupulutin dyan. Hindi kayo mag-show sa sa Mars. Charot. At ito pa ho, ang isang nabalitaan ko rin, nasabi di umano ni Banat Bay na pinapahinto niya ang paggamit or pagtawag kay Jose Manalo na mayor. Banat Bay, kung totoo man ito, na di umano pinapatigil mo, pinapahinto mo. Anong karapatan mo? Bakit anong karapatan mo na pahinto ang paggamit ni Jose Manalo ng mayor sa segment nila na Sugod Bahay Kapatid? Nasa position ka, wala ka sa position para manduan ang TVJ Production Incorporated kung ano ang kanilang gustong gawin sa kanilang palabas dahil una-una wala kang karapatan. For the sake lang na kinakampihan mo si Isko Moreno, ay nako, dapat ipaliwanag mo rin sana yung mga about sa kaso sa reclamation ng Manila Bay, about dyan sa dapat tinatakil mo rin yung isang pang kaso dyan sa ombudsman niya kay Isko Moreno, yung tungkol dyan sa pagbenta ng Divisoria Public Market. Ayan, ha? Huwag niyong pakialaman yung hindi niyo dapat pakialaman. Total, kung kinakampihan ni Banat Bay, kung totoo man ito, ha? Kung kinakampihan ni Banat Bay itong si Isko Moreno, dahil vlogger nga ini Isko Moreno ata ito si Banat Bay, no? Hindi ako sure. Parang ganun na rin kasi sabi niya, friends sila eh. Close. Close to you. Dapat try mo rin i-tackle ang mga issue tungkol kay Yorme, kay Isko Moreno, tungkol sa reclamation diyan sa Manila Bay, ha? Tapos yung pagbenta sa
Divisoria Public Market ng ang pagkakaalam ko ay nasampahan itong si Isko Moreno ng ombudsman, kabayan. Ayan. So, dapat itakil ito ni Banat Bay kung totoo man itong pinapahinto niya ang paggamit ni Jose Manalo ng mayor sa Sugod Bahay Kapatid. Oo, mas may sense ang pagiging vlogger ni Banat Bay sa pagkampi niya kay Isko. Kung itatake niya yung about doon, i-explain niya kung bakit nasampahan ng kaso itong si Isko Moreno. Kung ano ba ang mga ginawa ni Isko Moreno. Kaysa sa pakialaman ni Banat Bay at pinapahinto niya di umano ang itong paggamit ni Jose Manalo ng mayor sa Sugod Bahay Kapatid. Producer ba ito si Banat Bay ng TVJ, ng TV5? Pero, at ito naman pangatlo pag-uusapan natin itong TikTok account ni Rendon Labador, kabayan, na permanently banned. Karma is real. Ayan. Matabil kasi dila mo, Rendon. Ayan. Tapos, andyan sa screen nyo ha, na permanently banned siya. Kung may galit kayo sa akin, sabi niya, sabihan nyo ako para alam ko. Wow. Manhid ka talaga. Lumaklak ka ba ng anesthesia, Rendon Labador, at hindi mo naintindihan, hindi mo nararamdaman ang nangyayari sa paligid mo? Yung katabila ng dila mo, girl. Pati ang Facebook account ni Rendon Labador, kabayan, naka-restrict na ngayon. Restricted na rin siya. So, umayos-ayos ka kasi sa mga ginagawa mong pagsasalita dyan. Ang dami mong tinitir, ang dami mong inaapaka na tao dyan, wala ka sa lugar. Gar. Kung minsan, may point naman ito si Rendon. Pero most of the time kasi, talagang out of line siya. Kumbaga, sumusobra ba yung dila niya? Daig pa niya yung putak ng manok doon sa sa Gimme 5 ng Pinoy Henyo ng TVJ sa TV5. Ayan. So, kung ano man nangyayari dito sa kay Rendon Labador, siguro, talagang ito karma. Maliwanag na karma. Ayan. Kaya dapat mag-minor-minor din yung mga bibig mo. Rendon. Bayaran na nabigay na ba ni Rendon Labador itong pera na 100,000 ba ito? Yung doon sa gumuhit na mga bata, doon sa mukha niya, sa palay ang ginamit o bigas ba yun? Parang walang update Dapat yun ang pinag-aaksayahin ng panahon. Kasi nangako-ngako ata ito si di umano si Rendon doon sa mga bata na umukit sa kanyang mukha gamit ang palay ba yun o bigas. Diba? Ay nako. Tumigil kayo. Ang dami mga epal ngayon sa mundo, no? Ayan mga kabayan ha. Suportahan na natin suportahan ang TVJ at ang TV5 because lumalago talaga ang network na ito. And doon sa mga halos-hos, ay nako, bilangin nyo na lang yung days kasi bare months na ngayon, alam nyo na, so next year, patapos ng inyong block time, contract sa GMA7. So ipag-pray nyo na lang sana na i-renew kayo ng kontrata nyo sa GMA7 kasi nakaabang na itong It's Showtime. Just in case, no? Ay nako. Si Bitoy daw, ha? Si Bitoy, hindi nyo naman, empleyado yan? Talent yan. Hindi nga nagigas dyan sa 8 Bulaga ninyo dyan. Ano ba kayo?